Magandang araw po sa ating lahat. Sa video po ito, ang tatalakayin po natin ay kung ano po ang kapangyarihan at responsibilidad ng punong barangay bilang chairperson ng lupon. So ang punong barangay bilang chairperson ng lupong tagapamayapa ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Narito ang kanyang mga kapangyarihan at responsibilidad ayon sa batay sa batas. So ang kapangyarihan ng punong barangay bilang chairperson ng lupon ay una ang pagtawag ng pagpupulong. So may kapangyarihan siyang tumatawag ng pulong ng pulupong tagapamayapa upang talakayin at ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa barangay. Pangalawa, so ito pong pagbuo ng pangkat at tagapagsundo. So may kapangyarihan siyang magtalaga ng 3 miyembro ng lupon upang bumuo ng pangkat ang tagapagsundo na siyang hahawak sa mga kaso ng alitan. Pangatlo, paggamit ng diskresyon. So may kapangyarihan siyang tanggalin ang reklamo kung ito ay labas sa saklaw ng katarungang pambarangay. Pang-apat, ito po yung tinatawag nating pagpapayo at pagsasagawa ng mediation. Bilang tagapagpamagitan, may kapangyarihan ang siyang ikatayin na mga nagrereklamo ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Panglima, pagsusumiti ng ulat. May kapangyarihan siyang magsumiti ng ulat sa sangguniang barangay ukol sa mga narisulbang kaso at mga naipasa sa korte. So ang mga responsibilidad ng punong barangay bilang chairperson ng lupon. Una, pagsiguro sa maayos at pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Tinitiyak na maayos na sinusunod ang proseso ng mediation at conciliation upang mapanatili ang kaayusan sa barangay. Pangalawa, paghihikayat sa mapayapang pag-aayos ng alitan. So dapat hikayatin ang mga nagrereklamo na magkasundo sa pamamagitan ng dialogo upang maiwasan ang pagdulog sa mas mataas na korte. Pangatlo, ito pong sinasabi po nating pagpapalago ng kakayahan ng mga miyembro ng lupon. Responsible o responsibilidad po sa pagbibigay ng pagsasanay at paglinang sa kasanayan ng mga miyembro ng lupon upang epektibong gampanan ang kanilang mga tungkulin. Pang-apat, so ito pong tinatawag natin pagpapanatili ng mga talaan ng kaso. So responsibilidad po sa pag-iingat ng mga record ng kaso, kasunduan, at hindi pang mahalagang dokumento kaugnayan sa katarungang pambarangay. So pambalima, ito po yung pagsusumiti ng certification to file action. Kung sakaling hindi magtagumpay ang pag-uusap o kasunduan sa barangay, kailangan magbigay ng certification to file action upang maipasa ang kaso sa korte. Ito po yung legal na batayan. So the Public Acts number 7160 o Local Government Code of 1991, Article 387-422 ang maayos na pagpapatupad ng kapangyarihan at responsibilidad na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa barangay. I'm Anthony Chua Dahili as a former punong barangay and known as Telton din po sa social media. And please don't forget to follow, like, and share this video. Magalang araw po sa ating lahat.